Isang sundalo ang bumalik sa bayan ng kanyang ama. Ngunit sa halip na katahimikan, bangkay ang sumalubong sa kanya. Sa likod ng lumang kampo at basang kagubatan, natuklasan niya ang mga nilalang na hindi na isulat sa kasaysayan. At isang libro na isinumpa ng dugo ng libo. Ano ang gagawin mo kung ang totoo ay mas madilim pa sa alamat? At ang halimaw ay nakasuot ng uniporme, gabi na sa liblib na baryo ng San Roque. Ang ulan ay walang tigil. Bawat patak ay parang buntong hininga ng mga kaluluwang hindi matahimik. Sa gitna ng dilim, dumaan ang isang lumang jeep. May sakay itong dalawang lalaki. Mag-ama sila, si Mang Elias, isang retiradong sundalo, at ang kanyang anak na si Dante, isang bagong pasok sa serbisyo. Tahimik ang biyahe. Tanging ugong ng makina at tunog ng ulan ang maririnig. Ngunit may nararamdaman si Dante. Isang malamig na kilabot sa kanyang bato. Pa, may tumitingin sa atin sa gubat, bulong ni Dante. Ngumiti lang si Mang Elias. Hindi lahat ng nilalang dito ay kayang patayin ng bala. Muling dumilim ang paligid. Nag-brown out. Huminto ang jeep. Lumabas sila para silipin ang makina. Ngunit wala pa silang isang minuto sa labas, narinig nila ang mahaba at gutom na ungol mula sa loob ng kagubatan. Isang nilalang ang dahan-dahang lumabas mula sa mga aninong puno. Ang katawan nito'y tila tao, ngunit ang mukha ay mahaba, puno ng matatalas na ngipin. Ang balat ay kupas at nababakbak, parang kinain ng panahon. Sumigaw si Dante. Binaril niya ang nilalang. Ngunit hindi ito natumba. Bagkus, lalo itong lumapit. Biglang humakbang si Mang Elias sa harap ng kanyang anak. Anak, tumakbo ka, mariing utos niya. Ngunit nanatili si Dante. Hindi niya iiwan ang ama. Kahit sa harap ng isang halimaw. Ang nilalang ay huminto sa harap nila. Ngumiti ito. Bakit mo ako tinanggihan noon, Elias? Namutla si Dante. Ang boses na iyon ay pamilyar. Muling nagsalita ang nilalang. Kung hindi mo ako ipinagkanulo, hindi ako magiging ganito. Nanginig ang kamay ni Mang Elias. Ipinagtanggol ko ang bayan, sagot niya. Ipinapatay kita dahil isa kang traidor. Sumigaw ang halimaw. Lumipad ito papunta kay Mang Elias. Ngunit mabilis ang reaksyon ng sundalo. Hinugot niya ang itim na anting-anting sa kanyang leg. Nang masilayan ito na nilalang, umatras ito. Yan pa rin ba ang inaasahan mong panlaban? Sumagot si Dante. Kung yan ang bumuhay sa iyo, yan din ang papatay sa iyo. Pinasa sa kanya ni Elias ang anting-anting. Mainit ito sa kanyang palad. May pintig parang puso. Sumugod muli ang nilalang. Ngunit sa paglapit nito, dumilim ang paligid. Ang hangin ay parang huminto. Sa isang iglap, hinampas ni Dante ang halimaw gamit ang anting-anting. Sumigaw ito sa sakit. Ang balat nito ay nagsimulang masunog. Nasaan ang hustisya noon, sigaw ng nilalang. Ako ang pinagbintangan, ako ang sinunog ng buhay. Ngunit hindi sumagot si Elias. Tahimik siyang lumuhod sa tabi ng kanyang anak. Dante, hindi lahat ng kaaway ay halimaw. Minsan, ang halimaw ay nasa loob ng sistema. Napalingon si Dante sa kanyang ama. Nakita niya ang luha sa kanyang mga mata. At sa likod ng luha ang isang hiwagang katotohanan na hindi kailanman naibunyag, dahan-dahang tumayo si Dante. Ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa anting-anting. Ang paligid ay tila huminto sa paghinga. Nang silipin niya muli ang nilalang, ito ay nakaluhod. Ang katawan nito'y unti-unting naupos, parang abo sa hangin. Ngunit bago tuluyang mawala, nagsalita ito. Kung alam mo lang ang totoo. Hindi ako ang traidor. Ginawa lang akong sangkalan ng iyong ama. Napaatras si Dante. Napatingin siya kay Elias. Paano ibig niyang sabihin? Hindi agad sumagot si Elias. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata puno ng alaala. May misyon noon sa bundok, simula ni Elias. Isa sa amin ang nahuli ng mga rebelde. Isang sundalong malapit sa akin. Pero imbes na iligtas siya, inutos sa amin na itumba siya. Dahil may dala siyang lihim na magpapabagsak sa mga nasa pwesto. Humigpit ang hawak ni Dante sa anting-anting. Hindi mo siya sinagip. Pinatay mo siya para manahimik ang katotohanan.
Tumango si Elias. Pinili kong sundin ang utos. At ang kabayaran ay ang pagkamatay niya at ang sumpa. Ang hangin sa paligid ay muling bumigat. Mula sa kadiliman, lumitaw ang mga anino. Iisa-isang anyo ng mga nilalang na parang pinagsamang tao at hayop. Lahat sila ay may parehong tingin kay Elias. Galit. Paghihiganti. Anakti. Bulong ni Elias. Ngayon, panahon na para pagbayaran ko ang lahat. Lumakad siya papalapit sa mga nilalang. Inabot niya kay Dante ang baril. Ikaw ang susunod. Pero bago mo ako sundan sa dilim, siguraduhin mong ikaw ay magiging ibang klaseng sundalo. Isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Napalibutan si Elias ng mga anino. Si Dante hindi gumalaw. Pinanood niya habang nilamon ng dilim ang kanyang ama. At kasabay ng huling patak ng ulan. Nagsimula ang kanyang sariling sumpa, mula sa pusod ng dilim, sumiklab ang liwanag. Puting apoy ang bumalot sa paligid kung saan nawala si Elias. Ang mga nilalang ay nagsitigil. Parang may hindi inaasahang puwersa ang pumigil sa kanila. Sa gitna ng liwanag, isang bulong ang umalinggaw sa isipan ni Dante. Hindi pa tapos ang kwento mo. Tumigil ang ulan. Nagliwanag ang langit, ngunit ang paligid ay nanatiling malamig. Dahan-dahang lumapit si Dante sa lugar kung saan nawala ang kanyang ama. Wala ni bakas ng dugo. Walang katawan. Tanging naiwan ay ang lumang dogtag ni Elias. Sa likod nito may nakaukit. Laging may bayad ang katotohanan. Kinapa ni Dante ang kanyang dibdib. Ramdam pa rin niya ang pintig ng anting-anting. Ngunit ngayon mas mabigat ito. Parang may dalang lihim na ayaw ipaalam. Lumipas ang ilang araw. Bumalik si Dante sa kampo. Tahimik. Nagbago siya. Hindi na siya ang bagitong sundalo na may idealismo. Ngayon, isa na siyang bantay ng mga lihim. Isang buhay na saksi ng kabuktutan ng nakaraan. Tuwing gabi, sa kanyang barracks, naririnig niya ang mga boses. Hindi ito halusinasyon. Ito ay paalala. Ang gubat ay hindi nakakalimot. Ang dugo ay hindi basta nawawala. Isang gabi, habang nag-iinspeksyon siya sa gilid ng kampo, may nakita siyang pamilyar na anino sa gilid ng mga punong kahoy. Payat. Tuwid ang tindig. At hawak-hawak ang isang lumang ripple. Tumigil si Dante. Nanlamig ang kanyang batok. Hindi siya huminga. Ang anino ay tumingin sa kanya. At bago ito lumubog sa dilim, ngumiti ito. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi ng halimaw, kundi ng isang amang nabura na ng kasaysayan. Dito niya naintindihan na may mga multong hindi ginagamot ng dasal. May mga sugat na hindi hinuhugasan ng ulan. At may mga sumpang na mamana. Pagbalik ni Dante sa loob ng kampo, tahimik ang lahat. Ngunit sa loob niya, may sigaw na hindi matahimik. Ang mukha ng aninong nakita niya. Walang galit, walang sakit. Isa lamang itong paalala na ang kwento nila ay hindi pa tapos. Kinabukasan, tinawag siya ng commanding officer. May bagong misyon. Isang kaso ng mga nawawalang sibilyan sa bulubunduking bahagi ng probinsya. Isang lugar na matagal nang iniiwasan. Bakit ako, sir? Tanong ni Dante. Sapagkat ikaw lang ang makakabalik doon, sagot ng opisyal. At ikaw lang ang makakaintindi sa mga nilalang na naroon. Hindi siya sumagot. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang tama ito. Dugo na ang naging bayad sa katotohanan. Ngayon, ang bagong halaga ay hustisya. Habang binabaybay niya ang maputik na daan paakyat sa bundok, nararamdaman niya ang panibagong presensya. Hindi ito kasamaan. Ngunit hindi rin ito kabutihan. Ito ay pagbabantay. Pagmamasid. Parang sinusukat kung karapat-dapat siya. Sa gitna ng kagubatan, narating niya ang isang lumang kampo. Wala na itong sundalo. Ngunit ang mga bakas ay sariwa. At sa gitna ng kampo, may altar. May mga anting-anting, larawan ng mga sundalong matagal ng patay. At isang itim na kandila na hindi naubos ang sindi. Lumapit si Dante. Sa ilalim ng altar, may nakaukit na mga salitang mula sa lumang alpabeto. Baybayin. Dahan-dahan niyang binasa.
Ang hustisya ng tao ay maihangganan. Ngunit ang hustisya ng mga nilalang ay walang oras. Biglang tumigil ang hangin. Ang mga dahon ay hindi na gumagalaw. At ang kandila biglang namatay. Mula sa likuran, may narinig siyang mga yabag. Marahan. Mabigat. Hindi siya humarap agad. Alam niyang ito ang simula ng panibagong kabanata. Ang mundong nilakaran ng kanyang ama ay siya na ring tatahakin niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya basta sundalo. Siya na ang bagong tagapagsalaysay. Tagapagtanggol ng mga nilimot ng kasaysayan. At sa kanyang pagharap, kasama na niya ang dilim. Sa pagharap ni Dante, bumungad ang isang matandang babae. Balot ng itim ang katawan nito. Ang mga mata ay puti, walang itim na bahagi. At sa kanyang liig nakasabit ang parehong anting-anting na suot ng kanyang ama noon. Hindi pa kita tinatanggap, anang matanda. Ang dugo mo ay may kasalanan. Pero ang puso mo ay may tanong. Hindi nagsalita si Dante. Tiningnan niya ang matanda, pilit nilalabanan ang kaba sa dibdib. Anong kailangan kong gawin? Tanong niya. Lumapit ang matanda at inilagay ang kanyang hintuturo sa noo ni Dante. Isang matinding init ang dumaloy sa kanyang katawan. Mga alaala na hindi kanya. Mga tinig ng mga taong matagal nang patay. Mga sigaw ng sundalong pinatahimik. At ang huling panaghoy ng isang nilalang. Na isinakripisyo ng sistemang kanyang pinaglilingkuran. Napasigaw si Dante. Lumuhod siya, hawak ang kanyang ulo. Ngunit sa gitna ng sakit, nakita niya ang imahe ng kanyang ama. Hindi bilang halimaw, kundi bilang batang sundalo. Tulad niya, na ginamit ng mas makapangyarihan. Pagdilat ng kanyang mata, wala na ang matanda. Ang altar ay wala na rin. Ngunit nasa kanyang kamay na ngayon ang itim na kandila. At sa kanyang balikat, isang malamig na hangin ang humaplos. Parang tinig ng mga nawawala. Simulan mo ang paglilinis. Tumayo si Dante. Ang kagubatan ay tila muling huminga. Ngunit may pagbabagong naganap. Ang hangin ay mas mabigat. Ang anino ay mas malalim. At sa bawat hakbang palayo sa lumang kampo, dala niya ang bagong misyon. Hindi lamang bilang sundalo, kundi bilang tagapagsiwalat ng mga kasinungalingang ibinaon sa lupa. At sa mga kwento ng mga nawawala, siya na ang magiging tinig habang bumababa si Dante mula sa kabundukan. Ang mga ulap ay nagsimulang lumapot. Ang langit ay tila sumusunod sa kanyang bigat. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay may mga matang nakatitig sa kanya mula sa kadiliman. Hindi na siya natatakot. Hindi na siya naguguluhan. Alam na niya kung anong papel ang dapat niyang gampanan. Pagdating sa paanan ng bundok, sinalubong siya ng isang batang babae. Marungis ang mukha. Namumugto ang mata sa iyak. Kuya, nawawala ang tatay ko sa gubat. Tiningnan ni Dante ang bata. At sa mga mata nito, nakita niya ang parehong takot. Na nakita niya noon sa sarili niyang refleksyon. Hinila siya ng bata papasok sa isang maliit na kubo. Sa loob, may ilang residente na takot na takot. May kumukuha ng mga tao tuwing 12:00 ng gabi, sabi ng matandang lalaki. At ang mga hayop sunod-sunod na ring namamatay. Parang hinigop ang laman. Tumango si Dante. May dala ba kayong lupa galing sa libingan ng mga sundalong walang puntod? Nagtaka ang lahat. Paanong? Dalhin niyo sa akin ngayon. Ilang minuto lang ang lumipas, dala na sa kanya ang isang lumang garapon. Sa loob nito, tuyong lupa na may bahid ng abo. Binuksan ni Dante ang garapon. Sa mismong pagdampi ng hangin sa lupa, biglang namatay ang ilaw ng buong kubo. Ang mga aso sa labas ay nagsimulang tumahol. Ang lupa ay gumapang sa sahig. Parang may sariling buhay. Anong nangyayari? Sigaw ng isa. Ang mga hindi inilibing ng maayos ay bumabalik para kunin ang nararapat sa kanila, sagot ni Dante. Biglang may sumigaw mula sa labas. Isang lalaki, duguan, hinang-hina. Nakabalik na siya. Ang dating sundalo walang ulo. Nagtindigan ang balahibo ng lahat. Si Dante ay agad lumabas, hawak ang itim na kandila. Sa kanyang likod, ang mga anino ay gumalaw. Parang tinatawag siya, sinusubok. At mula sa kakahuyan, lumitaw ang nilalang. Walang ulo, ngunit buo ang katawan.
Nakasuot ng lumang uniforme ng militar. May marka sa dibdib. Sumpang walang hukay. Hindi umalis si Dante. Hinawakan niya ang kandila. At muling binigkas ang mga salitang binulong ng matanda sa kanya. Sa pagitan ng dilim at liwanag, lumilitaw ang katotohanan. Ang nilalang ay huminto. Ang paligid ay nanahimik. At ang lupa sa kanyang paa. Nagsimulang kumulo. Umuusok ang lupa sa paligid ng nilalang. Ang bawat bula ng putik ay tila may mukhang sumisigaw. Mga nawawalang boses na nakaraan, mga sundalo, rebelde, inosente. Tumindig si Dante sa gitna ng usok, hawak ang kandila na ngayon ay may apoy na asul. Ang apoy ay hindi naubos. Naglalagablab ito na para bang may sariling diwa. Ang nilalang na walang ulo ay lumapit. Ang mga yabag nito ay mabigat. At bawat hakbang ay nagpapayanig sa lupa. Ngunit hindi umurong si Dante. Itinaas niya ang kandila. At sa kanyang isipan, may muling bumulong. Tingnan mo hindi bilang halimaw kundi bilang alaala. Pumikit si Dante. Hinayaan niyang magsalita ang kandila. Biglang nagliwanag ang paligid. Nagmistulang panandali ang araw ang apoy. At sa gitna ng liwanag, unti-unting nakita ni Dante ang anyo ng nilalang. Hindi na ito basta isang bangkay na walang ulo. Ito na ngayon ay isang buong lalaki. May sugat sa dibdib, hawak ang isang sulat na puno ng dugo. Sinabi kong hindi ako traitor. Ngunit binura nila ang pangalan ko, ang kwento ko, ang pamilya ko. Tumulo ang luha mula sa mata ni Dante. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kasaysayang nabura. Anong gusto mong gawin ko? Tanong niya sa nilalang. Itinuro nito ang malayong bahagi ng gubat. May hukay doon walang pangalan. Punuin mo ito ng pangalan. Hindi ng bangkay, kundi ng katotohanan. Bago pa siya makalapit, biglang humangin ng malakas. Nawala ang nilalang. Ang kandila ay unti-unting namatay. Sa lupa, natira ang lumang sulat. Pinulot ito ni Dante. Pagbukas niya, nabasa ang pangalan ng sundalo. At sa ibaba nito, ang pirma ng taong pumirma sa utos ng pagpatay. Si Elias. Muling tumigil ang mundo ni Dante. Ang lalaking buong buhay niyang inidolo. Ay siya palang nag-utos ng kasinungalingan. Ngunit hindi na siya galit. Ngayon, naunawaan na niya. Ang kwento ay hindi tungkol sa mabuti o masama. Ito ay tungkol sa mga piniling kalimutan. At sa mga tulad niyang piniling magmulat. Tinitigan niya ang sulat. At sa kanyang isip, buo na ang desisyon. Kailangang bumalik siya sa kampo. Kailangang isulat niya ang lahat. Hindi bilang ulat ng sundalo. Kundi bilang huling testamento ng mga multong hindi binigyang pangalan. Kinabukasan, muling bumalik si Dante sa kampo. Tahimik ang buong lugar. Pero para sa kanya, ang mga pader ay sumisigaw. Sumisigaw ng mga kwento na itinago, binura at ipinagkanulo. Diretso siyang pumasok sa lumang archive room. Isang lugar na halos hindi na binubuksan. Nangangamoy alikabok, amag at papel na ginutay ng panahon. Doon niya inilabas ang sulat. Inilatag niya ito sa luma at kalawangin na mesa. Hinugot niya ang kanyang kwaderno. At sa unang pahina, isinulat ang pamagat. Mga di nailibing na kwento. Sa bawat pahina, inisa-isa niya ang mga pangalang nakalimutan. Mga sundalong binura sa ulat. Mga rebelde na hindi naging bayani. Mga sibilyan na ginawang kasangkapan sa pagitan ng dalawang panig. Ang kanyang panulat ay mabilis. Parang may sariling buhay. At sa bawat salita, tila gumagaan ang hangin sa paligid. Ngunit hindi ito sapat. Alam niyang kailangan itong ilabas. Ipagkalat. Kaya't nagtungo siya sa radio room. Isang lumang sistema ng komunikasyon na bihira ng gamitin. Ibinukas niya ito, inayos ang signal. At nagsimulang magsalita. Sa lahat ng makakarinig. Ito ay hindi isang ulat militar. Ito ay patotoo. Isang kwento ng katotohanang itinago sa likod ng mga tagumpay. Sa ngalan ng mga nawawala. Ito ang huling ulat. Sinimulan niyang basahin ang nilalaman ng sulat. Isa-isa niyang binanggit ang pangalan ng mga nawala. Bawat pangalan ay sinamahan niya ng kwento. Saan sila nahuli, paano sila pinatahimik, sino ang nag-utos.
At sa huling bahagi, sinabi niya, ang sistemang bulok ay hindi natatapos sa halimaw na may matutulis na ngipin. Minsan, nakasuot ito ng uniforme. At nagsasalita ng batas. Matapos ang kanyang mensahe, tahimik ang buong kampo. Ngunit alam niyang may nakinig. Sa radyo, isang basag-basag na tinig ang sumagot. Narinig ka namin. Hindi ka na mag-isa. Ngumiti si Dante. Sa unang pagkakataon, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila nabawasan. Ngunit sa kanyang likuran, may naramdaman siyang malamig na dampi sa batok. Pagharap niya, nakatayo roon ang bata pa ring anyo ng kanyang ama. Mukhang payapa. Ngunit sa mga mata nito, may bakas ng lungkot at pasasalamat. Salamat, anak. Ibinigay mo ang katahimikan na hindi ko nakamtan sa buhay. At sa isang kisap mata, nawala ang anyo nito. Sa mesa, natira lamang ang dogtag ni Elias. Malinis, kumikislap. Parang bagong ibinaon sa lupa. Dante tumayo. Isinara niya ang kwaderno. At sa huling pahina, isinulat niya. Sa wakas, nailibing na rin sila, hindi sa lupa, kundi sa alaala. Sa paglabas ni Dante ng archive room, ang liwanag ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ang langit ay bughaw, ngunit sa hangin ay may kakaibang lamig. Bumalik siya sa gubat ng San Roque. Ang lugar kung saan unang nagbukas ang mga lihim. At kung saan nagsimula ang kanyang sariling sumpa. Bitbit niya ang kwaderno, ang patunay. Ang huling testamento ng mga kaluluwang binaliwala. Pagdating niya sa paanan ng bundok, naroon pa rin ang lumang hukay. Walang krus. Walang pangalan. Isang hukay ng limot at taksil na kasaysayan. Lumuhod si Dante. Inilapag niya ang kwaderno sa tabi ng lupa. At sa ibabaw nito, inilagay niya ang itim na kandila. Ngayoy patay na ang apoy. Tahimik, ngunit buo. Bumulong siya, halos walang tinig. Narinig na kayo. At hindi ko kayo hahayaang muling patahimikin. Bago siya tumayo, napansin niya ang mga aninong dahan-dahang lumilitaw sa paligid. Hindi sila halimaw. Hindi sila multo. Sila ay mga nilalang ng alaala. Mga anyo ng mga lalaking nawawala sa mga tala. Ngunit naroroon sa katotohanan. Tumango ang isa sa kanila. Isang batang sundalo na may sugat sa dibdib. Ang parehong mukha ng nilalang na walang ulo. Ngayoy buo, payapa at nakangiti. Isa-isang naglaho ang mga anyo. Tila na itulog sa wakas. Ang gubat ay muling natahimik. Sa kanyang pagtalikod, dahan-dahang bumagsak ang ulan. Hindi na ito malamig. Hindi na ito mapangilabot. Ito ay parang basbas. Basbas ng mga kaluluwang muling nabigyan ng boses. Pagdating niya sa kalsada, isang pulang jeep ang huminto sa tabi niya. Walang driver. Ngunit bukas ang pinto. Pumasok siya. Umupo sa likod. At sa rearview mirror, sandaling lumitaw ang refleksyon ng kanyang ama. Nakangiti, tahimik. Tila nagsasabing, ayos na. Habang umaandar ang sasakyan paalis sa San Roque. Sa likod niya inananatili ang kwento. Ang gubat. At ang mga lihim na wakas na sa wakas ay naisulat. Ngunit sa bawat pag-ikot ng gulong, isang panibagong kabanata ang nagsisimula. Sapagkat sa mundong ito, hindi natatapos ang dilim. Kapag pinatay ang ilaw, natatapos lang ito. Kapag may handang magliwanag. Habang patuloy na umaandar ang pulang jeep sa kalsadang walang katao-tao. Tahimik lang si Dante nakatingin sa bintana. Ang mga punong kahoy ay parang nagbabantay pa rin. Pero ngayon, hindi na sila nagtatago ng lihim. Sa loob ng kanyang dibdib may kakaibang katahimikan. Hindi ito kalmado, ito ay malinaw. Parang tubig na dati malabo, ngayoy unti-unti nang naliliwanagan. Ilang kilometro pa ang nilakbay niya bago huminto ang jeep sa isang lumang outpost. Isang abandonadong gusali, may bakas ng mga lumang operasyon. Dito nagsimula ang maraming ulat. At dito rin naibaon ang maraming kasinungalingan. Bumaba si Dante. Bitbit pa rin ang kwaderno. At sa kanyang balikat ay nakasabit na ngayon ang dogtag ng kanyang ama. Pagpasok niya sa loob ng gusali, tila bumulaga sa kanya ang nakaraan.
Mga larawan sa pader. Mga lumang ulat na nakapaskil pa rin. At isang lumang mesa kung saan siya minsang pinagalitan bilang bagitong sundalo. Ngayon, siya na ang magsusulat ng kasaysayan. Umupo siya. Binuksan muli ang kwaderno. At sa bagong pahina, isinulat niya ang bagong pamagat. Ang boses ng gubat. Ito ay hindi lang kwento ng isang mag-amang sundalo. Hindi lang kwento ng aswang, sumpa, at itim na mahika. Ito ay kwento ng sistemang tumangging makinig. At ng mga kaluluwang nagpumilit na marinig. Sa labas ng gusali, nagsimula na namang bumuhos ang ulan. Ngunit sa bawat patak nito sa bubong, parang tinig ng kasaysayan na muling inuukit. Tumayo si Dante. Tumingin sa lumang radyo na nakapahinga sa isang sulok. Nilinis niya ito. Binuksan. At sa unang pagkakataon, muling nagpatugtog ng boses ang static. Kung may boses ka gamitin mo. Ngumiti si Dante. Humawak sa mikropono. At sa simpleng lakas ng kanyang tinig, muling binuhay ang katotohanan. Ang dilim ay hindi natatakpan ng katahimikan, kundi binubunyag sa pamamagitan ng liwanag ng tapang. Sa gabing iyon, sa bawat radio receiver ng bawat baryo, narinig ang kwento ni Elias. Narinig ang pangalan ng mga nawala. Narinig ang katotohanan. At sa wakas, ang gubat ng San Roque ay muling natulog. Hindi sa takot, kundi sa kapayapaan sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Ang buong bayan ng San Roque ay nagising sa katahimikan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kwentong hindi nila inakalang totoo. Ang mga matatanda ay nagsimulang magkwento muli. Ng mga pangyayaring dati ikinakahiya o ikinakatakot. Ng mga sundalong hindi na bumalik. Ng mga boses na dati pinatahimik. Ang mga kabataan na lumaki sa ilalim ng katahimikan ng kanilang mga magulang. Ngayon ay may tanong sa kanilang mga mata. At sa bawat tanong, naroroon ang simula ng paggising. Si Dante ngayon ay hindi na lamang sundalo. Hindi na lamang tagapagsalita. Isa na siyang tagapag-ingat ng alaala. At tagapagdala ng apoy na hindi na kailanman mamamatay. Sa mga sumunod na araw, ang kanyang kwaderno ay kinopya. Ipinasa sa iba't ibang baryo. Isinulat sa mga pader. Ikinuwento sa mga klase sa paaralan. At sa gabi, bawat patak ng ulan ay parang dasal. Dasal ng mga kaluluwang payapa na ngayon. Sapagkat narinig na sila. Ngunit alam ni Dante, hindi pa ito ang wakas. Ang San Roque ay isa lamang sa maraming lugar na may sariling mga hukay na walang pangalan. Mga kampo na puno ng ulat na binura. Mga gubat na may sarili nilang mga kwento. Isang gabi, habang binabalikan niya ang kanyang mga tala, may natanggap siyang liham. Walang lagda. Walang pangalan. Ngunit sa loob nito, isang larawan ng isang sundalong nawawala rin sa talaan. At sa likod ng larawan, kung handa ka pa may isa pang kwento na kailangang ilibing ng tama. Pinikit ni Dante ang kanyang mga mata. Muling naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Ngunit kasabay nito, ang apoy sa kanyang dibdib na muling nagliyab. Tumayo siya. Isinuot ang kanyang uniforme. Bitbit ang kwaderno, ang dogtag at ang kandila. Isang bagong kwento ang naghihintay. At sa mundong ito na puno ng dilim, siya ang maglalakad muli. Hindi para makipaglaban, kundi para magsalaysay. Dahil sa huli, ang pinakamatinding anyo ng kabayanihan ay ang hindi paglimot sa pagsikat ng araw kinabukasan. Muling umalis si Dante sa San Roque. Wala siyang paalam. Walang kasamang sundalo. Tanging ang katahimikan ng kanyang misyon ang kanyang dalang gabay. Muli siyang pumasok sa mundong nasa pagitan ng totoo at kwento. Ng buhay at multo. Ng mga alaala at kasalanan. Ang bagong destinasyon. Isang bayan sa hilagang bundok, na minsan nang binura sa mapa matapos ang isang lihim na operasyong militar. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari roon. Tanging bulong-bulungan. May mga nawawalang sundalo, mga bata na hindi lumaki, at isang eskwelahan na sinasabi ginawang altar ng itim na mahika. Habang binabaybay ni Dante ang matarik na daan,
Napansin niya ang kakaibang senyales sa mga poste. Mga ukit na simbolo. Hindi Tagalog, hindi Bisaya. Kundi lumang baybayin na inukit gamit ang dugo. Dito nagsimula ang kwento. At dito rin ito magwawakas. Pagdating niya sa dating checkpoint ng bayan. Wala nang gate. Wasak ang mga gusali. Ang mga puno ay baluktot. Parang may hinila pababa ng lupa. Sa gitna ng kalat, may isang batang lalaki. Nakatayo, nakatingin sa kanya. Maputla. May tali sa kanyang lig. Dog tag. Ngunit hindi sa kanya. Anak ka ba ng sundalo? Tanong ni Dante. Hindi sumagot ang bata. Bagkus, lumakad ito papasok sa dating eskwelahan. Tumingin pabalik parang imbitasyon. Dahan-dahang sumunod si Dante. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng eskwelahan ay parang paglalakad sa loob ng panaginip. May mga tunog ng batang umiiyak. Mga sigaw na kinulong sa mga dingding. Sa silid-aralan sa dulo ng pasilyo. Naroon ang altar. Gawa sa lumang school desks. Balot ng itim na tela. At sa gitna nito, isang balangay ng buto. Mukhang sundalo. Mukhang inalay. At sa ibabaw ng altar, nakapatong ang parehong kwaderno na iniwan ni Dante sa San Roque. Ngunit ngayon, ang mga pahina nito ay puno na. May bagong mga pangalan. Mga bagong kwento. Mga bagong boses. Nang lapitan niya ito, bumukas ang pinto sa likod ng silid. At mula roon, isang tinig ang lumabas. Hindi ka dito para matapos ang kwento. Dito ka para magsimula ng panibago. Si Dante ay hindi na nagulat. Huminga siya ng malalim. Hawak pa rin ang dogtag ng ama. At sa kanyang puso, handa na siyang muli. Sapagkat sa mundo ng mga multo at lihim, ang tanging tunay na sundalo ay ang handang makinig. Tahimik na tumayo si Dante sa gitna ng lumang silid-aralan. Ang kwaderno sa altar ay tila humihinga. Bawat pahina ay naglalaman ng mga pangalang hindi niya kilala. Ngunit alam niyang sila ang dahilan kung bakit siya narito. Binuksan niya ang unang pahina. May larawan ng isang klase ng mga batang estudyante. Sa likod nito, isang sulat na nakasulat sa pilit na sulat kamay. Ginamit kami. Ginawa kaming daluyan ng ritual. Sinabi nilang ito'y para sa kapayapaan. Pero ang kapalit ay ang aming kaluluwa. Napatingin siya sa paligid. Ang mga dingding ng silid-aralan ay puno ng ukit. Mga hugis mata, kamay at bitin na salita. Parang panaghoy na sinubukang isulat ng mga batang hindi na nakaalis. Sa sulok ng silid, muling lumitaw ang batang lalaki. Ngunit ngayon, hindi na siya mukhang bata. Ang anyo niya ay kumikislap. Parang pinaghalong abo at liwanag. Hindi ko na maalala ang pangalan ko. Bulong ng bata. Pero isa ako sa mga una. Una saan? Tanong ni Dante. Sa eksperimento nila. Ginawa nila kaming lalagyan ng mga kaluluwang ginulo ng gyera. Muling lumamig ang hangin. Ang kandilang dala ni Dante mula sa San Roque ay kusang sindi. Ngunit ngayon ang apoy ay hindi bughaw. Kundi kulay pula. Tila apoy na galing sa sugat, hindi sa ilaw. Anong kailangan niyong gawin ko? Tanong niya, mahina ngunit matatag. Buksan mo ang huling silid. Sabi ng bata. Naroon ang puso ng lahat ng nangyari. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa pinto sa likod ng altar. Ang hawakan ay malamig at basa. Parang may pumipigil dito mula sa loob. Ngunit buong lakas niya itong pinihit. Bumukas ang pinto. Isang matarik na hagdan pababa. Amoy lupa. Amoy insenso. Amoy dugo. Habang bumababa siya, bumibigat ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dami ng presensya na tila sumasama sa kanya. Sa pinakailalim, isang lumang silong na may hugis bilog sa gitna. May mga kalansay na nakaayos sa paligid. Parang nagsasagawa pa rin ang seremonya kahit wala ng laman ang katawan. At sa gitna ng bilog, isang babaeng nakaupo. Nakapikit. Buhay ngunit hindi gumagalaw. Ang balat nito ay parang papel. At sa kanyang likod, isang pakpak ng uwak na tuyo na't nakatiklop. Sa tabi ng babae, may libro.
Mas luma kaysa sa kahit anong nakita ni Dante. Mas madilim kaysa sa kahit anong anino sa silid. At nang hawakan niya ito, bumukas ang mga mata ng babae. Itim. Buong itim. Dante D. Anak ng kasalanan. Tagapagdala ng apoy. Handa ka na bang ipagbunyag ang kabuuan ng katotohanan? Hindi sumagot si Dante kaagad. Tinitigan niya ang babae. Hindi siya mukhang buhay. Pero ang boses nito ay buo, mabigat. Parang inuukit ang bawat salita sa kanyang kalamnan. Anong katotohanan ang gusto mong ipabunyag? Tanong niya sa wakas. Ngumiti ang babae. Isang ngiting mapait, puno ng panlulumo. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang librong nasa paanan niya. Ang librong ito ay hindi isinulat ng tao. Ito ay pinasa, minana, isinumpa. Laman nito ang mga kasunduan ng mga henerasyong ginamit bilang alay. At ang kwento ng bayan ninyong muntik ng mabura. Hindi pa ito ang simula, Dante. Ikaw ang ikapitong tagapag-ingat. Napakunot ang noo ni Dante. Tagapag-ingat. Ano ang inaalagaan ko? Hindi ka nag-iisa, sagot ng babae. At hindi rin ito ang unang beses na sinubukan mong isara ang mga sugat ng nakaraan. Ginagawa mo lang muli ang tungkulin na ipinamana sa'yo. Isang siklo na paulit-ulit hanggang may pumili ng wakas. Biglang lumamig ang paligid. Mula sa kisam ng silong, nagsimulang bumagsak ang abo. Hindi alikabok. Hindi lupa. Abo ng nasunog na kasaysayan. Dahan-dahang binuksan ni Dante ang libro. Sa unang pahina ay nakasulat sa lumang baybayin. Ang mga itinatagong sugat ay syaring ugat ng sumpa. Sa sumunod na pahina, nakasulat ang mga pangalan ng mga dating tagapag-ingat. 6 lang ang nakalista. Ang pang-7 ay blanko. Hanggang sa harap mismo ng kanyang mga mata, unti-unting lumitaw ang kanyang pangalan. Dante Elias Vergara. Napaatras siya. Ngunit hindi niya binitawan ang libro. Bagkus, naramdaman niya ang biglang pag-init ng kandilang pula. Ang apoy nito ngayon ay humahaba. Lumalagablab, sumisigaw. Parang gusto nitong sunugin ang bawat kasinungaling ang nilamon ng eskwelahan. Kung pipiliin mong hawakan ang katotohanan. Wika ng babae. Wala nang balikan. Lahat ng multo ay lalapit. Lahat ng nilimot ay gigising. At ang huling kabanata ay isusulat mo mismo gamit ang sarili mong dugo. Dahan-dahan siyang lumapit sa gitna ng bilog. Tumingin siya sa babae. At sa boses na matatag, isinagot niya, kung ito ang kailangan para ilibing ang mga boses ng nakaraan ng may dangal, tatanggapin ko ang apoy. Sa isang iglap, ang silong ay nilamon ng liwanag. Ang babae ay nawala. At si Dante ay iniwang mag-isa, hawak ang aklat, habang ang apoy ng kandila ay pumapasok sa kanyang katawan. Sa labas ng lumang eskwelahan, muling bumuhos ang ulan. Ngunit sa bawat patak nito ngayon, kasama ang mga sigaw ng libo-libong kwentong gustong mabuhay muli, pagdilat ni Dante. Wala na siya sa ilalim ng eskwelahan. Nakatayo siya ngayon sa gitna ng isang malawak na parang. Berdeng-berde ang damo. At sa kalangitan, walang ulap, walang ulan. Tahimik. Payapa. Ngunit buhay ang paligid. Sa kanyang mga kamay, hawak pa rin niya ang libro. Ngunit ang balat nito, ngayon ay wala ng itim. Ito'y maputi. Parang bagong pahina. Handang sulatan muli. Sa malayo, nakita niya ang mga anino. Daan-daang tao. Mga bata. Mga sundalo. Mga matanda. Isa-isa silang lumalapit. Tahimik. Ngunit ang presensya nila ay mabigat. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtanggap. Sa pinakahuli, lumabas ang kanyang ama, si Elias. Suot ang buong uniforme. Pero wala nang pasanin sa mukha. Ang dating malalim na lungkot sa kanyang mga mata, ngayon ay napalitan ng kapayapaan. Anak, wika ni Elias. Ipinagpatuloy mo ang tapang na hindi ko natapos. Hindi mo lang kami nailibing. Pinalaya mo rin kami. Lumuhod si Dante. Hindi dahil sa sakit, kundi bilang pagpugay.
Isinara niya ang aklat. At sa huling pahina, isinulat niya, ang mga boses ng nakaraan ay hindi na sigaw. Sila ay awit na. At sa bawat kwento, naroon ang panibagong simula. Nang tumayo siya, ang mga kaluluwa ay unti-unting nawala. Hindi dahil sa paglimot, kundi dahil sa paghilom. Sa kanyang pagbabalik sa mundo ng mga buhay, dala niya ang isang simpleng kandila, isang kwaderno, at isang paninindigan, na sa mundong puno ng kadiliman, hindi palaging apoy ang kailangan. Minsan, sapat na ang isang kwento, isang boses, isang alaala, at sa bawat kwentong isusulat pa, ang liwanag ay magpapatuloy.